Sa araw ng paglilibing ng ina ni Jigo, ibinuhos ng kanyang biyenan ang bote ng alak sa ulo ng binata. Nagtawanan ang pamilya ng biyenan habang ang kanyang asawa ay inihagis ang divorce papers bago pa matuyo ang alak. Ngunit sa sandaling iyon, apat na bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang lumitaw sa pasukan ng punerarya. At sa likod nila ay dahan-dahang lumakad ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Siya si Chairman Han, ang pinuno ng Songjin Group, ang pinakamalaking chaebol sa South Korea. Lumakad ang matanda sa sahig na basang-basa ng alak, tumayo sa harap ni Jigo, at lumuhod. Ginoo, pasensya na po sa huli kong pagdating. Sa isang salita lang niya, namayani ang katahimikan sa loob ng punerarya. Ang biyanan at asawa ni Jigo ay namumutla at naging yelo. Sino ba talaga itong si Jigo? Bago magsimula ang kuwento ngayon, mangyaring ibahagi ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Naway ang inyong araw ay laging payapa at mainit. Ngayon, magsisimula na ang kuwento. Sa umaga ng paglilibing, ang mahihinang hikbi ni Jigo ang tanging maririnig sa punerarya. Ilang gabi siyang hindi nakatulog, at ngayon ay nakaupo siya ng mag-isa sa harap ng larawan ng yumao niyang ina, nakasuot ng luma at maruming damit panluksa. Maga ang kanyang mga mata, at tuyot at putok-putok ang kanyang mga labi. Ngunit hindi pa rin siya makaalis sa pwesto. Tinititigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang ina sa larawan, inaalala ang huling pangako na kanilang pinag-usapan sa ospital. Mahigpit na hawak ng kanyang ina ang kamay ni Jigo at sinabi, Jigo, itong tindahan lang ang maibibigay ko sa iyo. Dito, tulad ko, magbigay ka ng init sa mga tao. Ang kanyang ina ay buong buhay niya sa isang maliit na tindahan ng ulam sa palengke. Kilala siya sa pagbibigay ng ulam sa mga kapitbahay at hindi niya siningil ang mga may utang na may hirap sa buhay. Hawak sa puso ang pangakong iyon, tahimik na lumuha si Jigo sa harap ng larawan. Ilang kaibigan ang tahimik na nanatili sa kanilang mga upuan bago ang libing. Ang mga tindero sa palengke at mga kapitbahay na nakakakilala sa kanyang ina ay tahimik na nagsindi ng insenso at yumuko. Sa mga oras na iyon, naniniwala si Jigo na mapayapa niyang maihahatid ang kanyang ina. Iyon ang sandali. Mula sa pasukan ng punerarya, narinig ang malakas na tunog ng mga takong. Ang tiyak na tunog ng takong na tumatama sa sahig. Ang kanyang biyenan, si Ginang Bang. Hindi dumating ang biyenan para makiramay. Pagpasok pa lang niya sa punerarya, mabilis siyang dumaan sa mga nakikiramay at lumapit kay Jigo. Walang insenso na sinindihan sa harap ng larawan ng yumao, at tila walang pakialam sa paggalang sa namayapa, agad siyang nagsalita. Jigo, ang lupain ng tindahan ng ulam ng nanay mo, kakailanganin namin yan para sa pagpapalawak ng ospital ni Hyuno. Pagkatapos ng libing, ayusin mo agad. Agad na napatingin ang lahat ng nakikiramay. Sa harap ng larawan ng ina ni Jigo, sa harap ng mga nakikiramay, walang pakundangan na binanggit ng biyenan ang lupain. Ang argumento ng biyenan ay kailangan ang mana ng biyenan, ang lupain na iyon, para sa pagpapalawak ng ospital ng kanyang anak na doktor, si Hyuno. Matagal na hindi nakaimik si Jigo. May namumuong galit sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang kalmahin ang kanyang nanginginig na boses at mariing sinabi, Ginang, ito ang huling mana ng aking ina. Ipagtatanggol ko ito. Nanginginig at mahina ang boses, ngunit malinaw itong pagtanggi. Ang isang salitang iyon ay nagpaalab sa galit ng biyenan. Agad na nagbago ang mga mata ng biyenan, pumintog ang kanyang mga labi, at ang buong mukha niya ay napuno ng galit. Walang pakundangan niyang dinampot ang bote ng alak na nakalagay sa mesa sa punerarya. Ang mga daliri ng biyenan na nakahawak sa berdeng bote ng alak ay namuti sa kapit. At habang pinapanood ng mga nakikiramay ng walang imik, sinimulan niyang insultuhin ang pinagmulan ni Jigo. Itong malas na nilalang, hindi man lang nagpapapilit, anak nga ng tindera sa palengke, matigas ang ulo. Ang matalim na sigaw ng biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong punerarya. Agad na lumingon ang mga nakikiramay, ngunit walang pakialam ang biyenan. Sa halip, tila nag-enjoy sa mga tingin sa paligid, itinaas niya ang bote ng alak sa ulo ni Jigo at mas malakas na sumigaw. Hindi ka susunod sa akin ha? Sino ang nagpahirap sa iyo ng ganyan ha? Sa sandaling iyon, ang malamig na alak ay biglang ibinuhos sa ulo ni Jigo. Ang transparent na likido ay dumaloy sa kanyang buhok, basa sa kanyang noo, dumaloy sa kanyang mga mata, at bumaba sa kanyang pisngi. Mahapdi ang alak sa kanyang mga mata, ngunit hindi pinunasan ni Jigo ang kanyang mga mata. Pumasok ang mapait na lasa ng alak sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya pinunasan ang kanyang bibig. Habang ang malamig na alak ay dumaloy sa kanyang leeg at bumaba sa kanyang likod, ang itim na damit panluksa ay agad na nabasa. Umalingaw-ngaw ang amoy ng alak sa punerarya, ngunit tahimik na nakayuko si Jigo, walang kagalaw-galaw na parang patay. May isang bagay lang ang ginawa ni Jigo sa sandaling iyon. Kahit na nababasa siya ng alak, itinaas niya ang kanyang mga braso upang takpan ang larawan ng kanyang ina.
Gusto niyang protektahan ang mukha ng kanyang ina mula sa pagiging marumi, kahit na ang kanyang sariling katawan ay nabasa ng alak. Ang kanyang manggas na nabasa ng alak ay nagbigay ng anino sa larawan ng yumao. Kahit na nakita niya ito, ang biyenan ay umirap sa masamang pakiramdam ng tagumpay. Ang kanyang ekspresyon ay mayabang, tila natural lang ang ginawa niya. Kumusta naman ang pamilya ng biyenan na nakatayo sa paligid? Wala ni isa ang pumigil. Sa halip, nagpalitan sila ng tingin habang tinitignan si Jigo na nabasa ng alak. Isang kamag-anak ng biyenan ang nagkrus ng braso at umirap, bumulong, ang ignorante ay biyaya, di ba? Ilang miyembro ng pamilya ng biyenan ang mahinang natawa sa sinabi niya. Sa isang paglilibing, ang anak na lalaki ay nabasa ng alak, at sa pagkakita sa eksenang iyon, tumawa sila. Lalo pang lumakas ang loob ng biyenan sa mga tawanan na iyon, itinuro si Jigo gamit ang kanyang daliri at sinabi sa mga kamag-anak, tingnan niyo yan. Ang ganyang uri ng lalaki ang manugang ng pamilya natin. Ang mga kamag-anak ng biyenan ay sabay-sabay na tumango at nagpatuloy sa panlalait. Ang punerarya ay hindi na lugar ng pakikiramay. Ito ay naging isang lugar kung saan pampublikong tinatapak-tapakan ang isang tao. May isang lawa ng alak sa sahig, at ang mga patak ng alak mula sa damit panluksa ni Jigo ay tumutulo, gumagawa ng tunog. Ang dignidad ni Jigo ay itinapon sa sahig kasama ng mga patak ng alak na iyon. Kumalat din ang bulong-bulungan sa mga nakikiramay. Ngunit walang sino man ang lumabas para tumulong. Hindi sumigaw si Jigo hanggang sa huli, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, at nakatikom ang kanyang bibig habang nakatayo. Ang likido na hindi niya malaman kung alak o luha ay tumutulo mula sa kanyang baba, ngunit ang mga mata ni Jigo na nakayuko ay nakatingin lang sa larawan ng kanyang ina. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig sa loob ng basang damit panluksa, ngunit mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi, hindi siya nagbigay ng anumang pagtutol. Walang sinuman sa punerarya ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit tahimik niyang tiniis ang kahihiyang ito. Si Jigo ay isang tao na isinugal ang lahat upang iligtas ang isang pasyente na isinuko ng lahat 5 taon na ang nakakaraan, at upang protektahan ang kinabukasan ng pasyenteng iyon, pinili niyang mawala sa mundo. Walang sinuman sa punerarya ang nakakaalam ng kuwentong iyon. Ibinaba ng biyenan ang walang lamang bote ng alak sa mesa at nagbigay ng huling salita. Sapat na ito, di ba? Lagdaan mo na. Hindi sumagot si Jigo. Nakayuko siya, walang kagalaw-galaw. Ang tunog lang ng mga patak ng alak mula sa basang damit panluksa ang pumupuno sa katahimikan ng punerarya. Sa ibabaw ng lawa ng alak sa sahig, malabo na sumasalamin ang larawan ng kanyang ina. Tinitigan niya ang nanginginig na mukha ng kanyang ina, at ang huling salita ng kanyang ina ay muling umalingaw sa kanyang puso. Magbigay ka ng init sa mga tao sa lupain na ito. Nagtikom ng bibig si Jigo. Ito ang pangakong ipagtatanggol niya, anuman ang mangyari, lalo pang humigpit ang kanyang kamao na nabasa ng alak. Sa araw ng paglilibing ng kanyang ina, ang pinahihintulutan para sa anak na lalaki ay hindi pagluluksa kundi panlalait. Ang pinakamababang punto na maaaring marating ng isang tao, si Jigo, ay ang lugar na iyon, at mula sa isang sulok ng punerarya, isang nakikiramay na tahimik na nanonood sa lahat ng ito ay tahimik na lumabas. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at nagsimulang tumawag sa isang tao. Ang isang tawag sa telepono na ito ang magpapabaliktad sa lahat. Bago pa matuyo ang alak sa damit panluksa, isang puting sobre ng papel ang lumipad. Ang naghagis ay ang kanyang asawa, si Hyuno. Sa araw ng paglilibing ng ina ng kanyang asawa, sa pagkakita sa kanyang asawa na nabasa ng alak, ang unang salita ni Hyuno ay hindi pag-aliw. Ang inilabas ng lalaking ito ay divorce papers. Kaagad pagkatapos na buhusan ng alak ng biyenan si Jigo. Ang amoy ng alak ay nananatiling malakas sa loob ng punerarya, at ang itim na damit panluksa ni Jigo ay basang-basa. Bago pa matuyo ang lawa ng alak sa sahig, lumitaw si Hyuno, ang kanyang asawa, sa pasukan ng punerarya. Agad na uminit ang dibdib ni Jigo. Naniwala siyang pipigilin ng kanyang asawa ang sitwasyong ito, o kahit man lang ay sasabihin ang isang salita upang ipagtanggol siya. Ngunit sa pagkakita sa mga mata ni Hyuno, gumuho ang pag-asa ni Jigo. Sa mga matang iyon, walang kahit katiting na awa o simpatya para sa kanyang asawa. Puno lang ito ng malamig na pagkadismaya at kalkuladong kawalang interes. Tiningnan ni Hyuno ang kanyang asawa na nabasa ng alak mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay umirap at tumalikod, tila may nakita siyang marumi. At kinuha niya ang isang puting sobre ng papel mula sa kanyang dibdib. Walang pakundangan niyang inihagis sa mesa at nagsalita. Gawin mo ang sinabi ni nanay. Ibigay mo ang lupain ng tindahan. Kailangan ba talaga natin yan para sa ospital? Hindi nakagalaw si Jigo nang marinig ang mga salitang iyon. Malinaw niyang narinig, ngunit hindi tinanggap ng kanyang utak ang mga salita. Ilang segundo ang lumipas bago niya maintindihan ang sinabi ng taong ito. Sa araw ng paglilibing ng kanyang ina, sa harap ng kanyang asawa na nabasa ng alak,
Ang unang salita ng kanyang asawa ay tungkol sa pagbibigay ng lupain. Walang kahit isang salita ng pag-aliw, walang kahit isang salita na nagsasabing ayos ka lang ba, nagbigay lang siya ng isang kahilingan para sa pagpapalawak ng ospital. Hindi makasagot si Jigo. Kung magsasalita siya, baka humagulgol siya. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata gamit ang manggas ng kanyang damit panluksa na nabasa ng alak at tumikom ang bibig habang nakatayo. Ang katahimikan na iyon ay tila nakainis kay Hyuno, at lumapit siya ng isang hakbang, binaba pa ang kanyang boses, kung hindi mo gagawin, hanggang dito na lang tayo. Diborsyo. Sa araw ng paglilibing ng ina ng kanyang asawa, ang inilabas na alas ng kanyang asawa ay diborsyo. Sa pinakamalungkot na araw, ang pinakamalapit na tao ang nagbigay ng ultimatum, hindi pag-aliw, bahagyang nanginginig ang balikat ni Jigo. Ang taong pinagkakatiwalaan niyang magiging kakampi niya hanggang sa huli ay humihingi ng lupain na may kaparehong mukha ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Jigo na tila may naputol sa kanyang dibdib. Ang pag-asa, ang huling hibla na iyon, ay naputol. Ang biyenan, na nanonood sa eksenang ito sa tabi, ay lalo pang nagdagdag ng gas. Nag-cruise siya ng braso at umirap, sinabi, mali talaga ang pagkuha sa kanya bilang manugang. Hindi man lang nakatulong sa pamilya, pasanin pa. Tumango si Hyuno sa sinabi niya. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya sa kanyang ina. Inilabas ng asawa ang divorce papers mula sa sobre at sa pilitang inilagay sa kamay ni Jigo, nagmamadaling papirmahin siya. Sa kamay ni Hyuno na nagbigay ng papel, walang anumang pag-aalangan. Ibig sabihin, wala siyang anumang pagmamahal sa kasal na ito. Hindi man lang siya interesado sa kung anong uri ng buhay ang pinagdaanan ni Jigo sa nakaraan, tinitingnan lang siya bilang isang babae na nagtitinda sa palengke. Ang pamilya ng biyenan ay nagsimulang magpakita ng lakas sa paligid. Ang kapaligiran ay tila hindi titigil sa pagpilit hanggat hindi isinusuko ni Jigo ang lupain ng tindahan. Ang punerarya ay napuno ng nakakagulat na tensyon, kung saan nagbabanggaan ang sakim na tawa ng pamilya ng biyenan at ang mabigat na katahimikan ni Jigo. Lumayo pa ng isang hakbang si Hyuno. Tinitigan niya ang mga mata ni Jigo at nagbigay ng nakakasakit na salita. Wala ka ng ibang pag-aari kundi ang lupaing iyon, di ba? Kung pakawalan mo pa yan, wala ka na talaga. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa dibdib ni Jigo. Ang salitang walang halaga. Iyon lang ang tingin ng kanyang asawa sa kanya. Iyan ang sinabi mula sa bibig ng kanyang asawa na nakasama niya ng 5 taon. Ang mga dulo ng daliri ni Jigo ay lumamig. Ngunit hindi umiyak si Jigo. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata gamit ang kanyang manggas na nabasa ng alak at mahigpit na tinikom ang kanyang bibig. Mariing sinabi ng biyenan, kung hindi mo pipirmahan ang divorce papers ngayon, hindi matatapos ang libing. Ibig sabihin, gagawin niyang hostage ang huling proseso ng paglilibing ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang kamag-anak ng biyenan ang tahimik na lumapit kay Jigo. Nagpakita ng malumanay na ekspresyon, bumulong na tila kakampi siya. Ate, kung mabait kang pipirmahan, baka hindi ka nahiwalayan. Tila pag-aliw, ngunit may lason ang mga salita. Isang maling alok na kung isusuko niya ang lupain, baka pagbigyan siya. Agad na nakita ni Jigo ang dobleng pamantayan sa kabaitang iyon at lalong mahigpit na kinagat ang kanyang labi. Tiningnan ni Hyuno ang kanyang relo at nagbigay ng huling paalala. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi mo pipirmahan sa loob ng 1 oras, sa pilitan kong ipagpapatuloy sa pamamagitan ng abogado. Naglagay pa siya ng deadline. Sa punerarya ng kanyang ina, binigyan niya ang kanyang asawa ng 1 oras na ultimatum, kumalat ang bulong-bulungan sa mga nakikiramay sa punerarya. May mga boses ng awa na nagsasabing kawawa naman ang babaeng iyan, at may mga paghuhusga na nagsasabing may dahilan kung bakit ganyan ang biyanan niya. Walang sino man ang kumampi kay Jigo. Sa punerarya, si Jigo ay lubos na nag-iisa. Hawak ni Jigo ang divorce papers sa kanyang kamay. Ang kamay na nagbigay ng papel ay bahagyang nanginginig. Ang ballpen na inabot ni Hyuno ay nakalagay sa papel. Ang mga tingin ng pamilya ng biyenan ay nakatuon sa mga dulo ng daliri ni Jigo. Kung pipirmahan ba niya o hindi, ang lahat ng tensyon sa punerarya ay nakatuon sa isang puntong iyon. Matagal na tiningnan ni Jigo ang papel. Ang nanginginig na mga dulo ng daliri, ang malamig na mga titik na nakasulat sa papel, at sa likod nito, ang lawa ng alak sa sahig. Sa ibabaw ng lawa na iyon, malabo na sumasalamin ang larawan ng kanyang ina. Nakita niya iyon, ang mukha ng kanyang ina, at ang huling salita ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Sa lupain na ito, magbigay ka ng init sa mga tao. Hindi kinuha ni Jigo ang ballpen. Sa halip, tahimik niyang inilagay ang papel sa mesa. Walang sinabi, dahan-dahan. Iyon ay pagtanggi sa pagpirma. Hindi man lang sumigaw, ngunit iyon ang pinakamalakas na aksyon na ipinakita ni Jigo sa punerarya. Sumama ang mukha ni Hyuno. Ang kanyang mga mata ay namula sa galit, at lumakas ang kanyang boses.
Hanggang sa huli, ganyan ka pa rin? Ang sigaw ni Hyuno ay umalingaw-ngaw sa punerarya. Hindi sumagot si Jigo. Nakayuko siya, nakatikom ang bibig. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao sa loob ng basang damit panluksa. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang ina na sumasalamin sa lawa ng alak sa sahig, at isang malamig at matibay na desisyon ang nag-aalab sa puso ni Jigo. Ang pangakong ito, ipagtatanggol ko anuman ang mangyari. Iyon ang sandali. Mula sa labas ng punerarya, narinig ang tunog ng mabibigat na sasakyan na iba sa karaniwan, hindi lang isa. Tunog ito ng ilang sasakyan na sabay-sabay na dumating. Lumingon ang mga nakikiramay, at ang pamilya ng biyenan ay tumingin din sa pasukan. Tumigil din ang boses ni Hyuno na sumisigaw kay Jigo. May isang kakaibang pakiramdam na papalapit mula sa labas ng punerarya. Sa likod ng salamin ng pinto, makikita ang mga itim na executive sedans na nakahilera, dahan-dahang humihinto. Mahigit 10 sasakyan ang nakahilera na tila isang pambansang okasyon. Ang ganitong parada ay hindi bagay sa isang simpleng punerarya na puno ng mga tindero sa palengke at mga matatanda. Pagkabukas pa lang ng pinto ng sasakyan, mabilis na bumaba ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang paggalaw ay tulad ng militar, maayos at organisado. Agad na kinontrol ng mga bodyguard ang magkabilang gilid ng pasukan ng punerarya, at mariin na ginabayan ang mga nakikiramay sa magkabilang panig. Tinitiyak ang isang daanan papunta sa punerarya. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang buong punerarya ay napailalim sa mahigpit na seguridad. Isang matandang babae na tindera sa palengke na dumating upang makiramay ay sumilip sa labas sa balikat ng bodyguard, pagkatapos ay hinila ang manggas ng katabi at bumulong. Hindi ba yan ang sasakyan na nakikita ko sa TV? Sino ba ang darating? Walang sino man ang makasagot. Walang sino man ang makakahula kung sino ang taong karapat-dapat sa ganoong dami ng security sa maliit na punerarya na ito. Pagkatapos maglinya ng mga bodyguard, yumuko ang chief secretary sa loob ng punerarya at nagbigay daan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tingin ay nakatuon sa pasukan. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit, itim na kurbata, at maayos na suklay na pilak na buhok ang dahan-dahang lumakad papasok. Mabagal ang kanyang paglakad, ngunit bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing payat. Makikita ang mga prominenteng cheekbones, malalim na kulubot sa paligid ng mga mata, at tuyong mga kamay kung saan makikita ang mga ugat sa ilalim ng balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. Isang matigas at malamig na tingin na bumubuo ng kakaibang pagkakaiba sa kanyang payat na mukha. Siya si Chairman Han, ang pinuno ng Sungjin Group, ang numero 1 sa South Korea. Agad na namayani ang katahimikan sa punerarya. Ilang nakikiramay ang nagtakip ng kanilang mga bibig nang makilala ang mukha na nakikita lang nila sa balita. At kahit ang mga hindi nakakakilala ay likas na umatras sa presensya na ipinapakita ng lalaking ito. Ang punerarya na puno ng amoy ng alak at sigaw ng pamilya ng biyenan ay naging ganap na ibang lugar sa pagdating ng isang tao. Unang kumilos ang biyenan. Ang kanyang mayabang na ekspresyon ay agad na naging kalkuladong ngiti. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at mabilis na lumapit kay Chairman Han. Opo, Chairman, isang karangalan po na personal kayong dumating. Ang aking anak po ay nagtatrabaho sa industriya ng medikal kaya't lagi ko pong naririnig ang inyong pangalan, ngunit hindi ko po inaasahan na makikita ko kayo sa ganitong pagkakataon. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at nagkunwari na may karangalan ang kanyang boses, ngunit ang kasakiman at pabor ay malinaw na makikita. Nakalimutan na rin ni Hyuno na inihagis niya ang divorce papers sa kanyang asawa at tumayo sa likod ng kanyang biyenan. Chairman, bakit po kayo dumating dito? Kung tungkol po sa ospital namin, ako na po ang gagabay sa inyo. Ang pagkalkula na hawakan ang kahihiyan at pagkakataon ng sabay ay malinaw na naririnig sa boses ni Hyuno. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Chairman Han ang dalawang iyon. Ang kamay na inabot ng biyenan at ang pagbati ni Hyuno ay hindi man lang umabot sa mga mata ni Chairman Han. Tila walang tao sa lugar na iyon, malamig siyang dumaan sa tabi ng biyenan. Magaan na tila dumaan ang simoy ng hangin, ngunit ang bigat na dala ng gaan na iyon ay nakakagulat na mabigat. Huminto sa ere ang kamay ng biyenan na nakaabot, at nanigas ang ngiti niya. Nanatiling nakayuko si Hyuno. Isang kamag-anak ng biyenan ang mahinang bumulong sa likod ni Hyuno. Bakit ganyan? Ina-ignore ba tayo ng matandang iyan? Walang sinuman ang makasagot. Naramdaman nilang ini-ignore sila, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magprotesta. Lumakad si Chairman Han sa gitna ng punerarya, kasama ang 12 ng mga tagasunod. Ang tunog lang ng kanyang sapatos ang regular na umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Dumaan siya sa mga nakikiramay, dumaan sa amoy ng mga krisantemo, at dumaan sa hangin na may amoy pa rin ng alak, hanggang sa huminto ang kanyang mga hakbang sa isang lugar. Sa harap ni Jigo, na nakasuot ng damit panluksa na nabasa ng alak at nakayuko. Hindi sa biyenan, hindi kay Hyuno, at hindi sa sinumang miyembro ng pamilya ng biyenan,
Kundi sa harap lang ni Jigo, huminto ang paglalakad ni Chairman Han. Dahan-dahang itinaas ni Jigo ang kanyang ulo. Sa pagitan ng kanyang buhok na dumikit dahil sa alak, lumitaw ang kanyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata. Bago pa man bumuka ang kanyang mga labi, sumara ito, at nagsimulang manginig ang mga dulo ng kanyang daliri. Tumayo rin si Chairman Han nang matagal nang walang sinasabi, tinititigan si Jigo. Ang amoy ng alak na umaakyat, ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi, ang mga patak ng alak na tumutulo mula sa kanyang baba, walang pinalampas si Chairman Han sa lahat ng iyon. Nanginginig ang baba ni Chairman Han, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Halos lumabas ang mga ugat sa kanyang tuyong likod ng kamay. Malalaman na ang galit na iyon ay hindi para kay Jigo sa pagkakita ng kanyang tingin na sandaling dumaan sa biyenan bago bumalik kay Jigo. Ang biyenan, na itinulak sa likod ng punerarya, ay mahigpit na hinawakan ang braso ni Hyuno. Napakalakas ng kapit niya na halos kumapit ang kanyang mga kuko, ngunit hindi man lang makapagsalita si Hyuno ng sakit. Ang boses ng biyenan ay nanginginig sa pagmamadali. Bakit siya pumunta kay Jigo? Ano ba ang ginagawa niya sa manugang natin? Hindi makasagot si Hyuno. Ang alam lang niya sa nakaraan ng kanyang asawa ay isang babae na tumutulong sa tindahan ng ulam sa palengke. Dose-dose ng tanong ang nagpatuloy sa kanyang isip, ngunit walang sagot na nahawakan, at isang hindi maipaliwanag na kaba ang umakyat mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang lalamunan. Doon lang tiningnan ni Hyuno ang divorce papers sa mesa. Sa harap ng pinakamayaman sa South Korea, ang bakas ng sapilitang paghiwalay sa kanyang asawa ay malinaw na naroon. Agad siyang umabot, ngunit dalawang bodyguard ay humarang na sa pagitan ni Hyuno at ng mesa. Nang palibutan ng mga bodyguard si Jigo, nawala agad ang lakas ng biyenan. Kahit na tinangka niyang tumingala sa balikat ng bodyguard upang makita si Jigo at Chairman Han, hindi siya makalapit ng isang hakbang. Ang taong nagbuhos ng alak at sumigaw na tila siya ang may-ari ng punerarya kalahating oras na ang nakakaraan ay ngayon ay nakakulong sa likod, hindi makalapit sa kanyang manugang. Ang mga kamag-anak ng biyenan ay pare-parehong nanigas. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit ang isang bigating personalidad na nagpapatakbo sa ekonomiya ng South Korea ay nakatayo sa harap ng kanilang manugang. Ang kawalang kaalaman na iyon mismo ay nakakatakot. Ang takot na may isang bagay na hindi nila kayang hawakan ay nangyayari ay kumalat mula sa maputlang mukha ng biyenan sa lahat ng miyembro ng pamilya ng biyenan. Nakatayo si Chairman Han sa harap ni Jigo, hindi pa rin nagsasalita. Ang amoy ng alak ay naghalo sa amoy ng krisantemo, at ang ilaw ng fluorescent lamp ay malamig na sumasalamin sa basang damit panluksa ni Jigo. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Chairman Han. Ang taong nagkokontrol ng bilyon-bilyong won sa ari-arian ay walang imik sa harap ng isang babae na nabasa ng alak, isang damdamin ang dumaan sa kanyang payat na mukha, ngunit walang sinuman sa punerarya ang makabasa kung ito ay kalungkutan, galit, o pagsisisi. Ang hangin sa punerarya na ito ay ganap na nagbago. Ang lugar na nanlalait at nanlalait sa isang babae ay naging lugar ng paghuhusga sa pagkakita lang kay Chairman Han na nakatayo sa harap ng babaeng iyon. Ang nagbuhos ng alak ay itinulak sa likod, at sa harap ng nabasa ng alak ay nakatayo ang pinakamakapangyarihang tao sa South Korea. At sa sandaling masira ang katahimikan na ito, ang mundo ng lahat ng nasa punerarya ay babaligtad. Nanginginig ang mga labi ni Chairman Han. Sa gitna ng nakakagulat na katahimikan na bumabalot sa buong punerarya, ang katawan ni Chairman Han, na nakatayo sa harap ni Jigo, ay dahan-dahang gumalaw. Mabilis na lumapit ang executive secretary upang hawakan ang braso ng chairman. Chairman, hindi po maaari, maraming nakatingin. Kailangan niyo pong panatilihin ang inyong dignidad. Ngunit hindi man lang lumingon si Chairman Han, at sa isang kumpas lang ng kanyang kamay ay pinauwi niya ang secretary. Ang kumpas na iyon ay tahimik ngunit ganap, may bigat itong hindi kayang suwayin ng sinuman. At sa susunod na sandali, lumaki ang mga mata ng lahat ng nasa punerarya. Ang pinuno ng Sungjin Group, ang numero 1 sa South Korea, ang taong nagkokontrol ng bilyon-bilyong won sa ari-arian, ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng babae na nabasa ng alak at tinatrato na basura. Isang tuhod ang unang dumampi sa malamig na sahig ng punerarya, at pagkatapos ay bumaba ang isa pa. Ang bahagi ng tuhod ng kanyang mamahaling suit ay nagkabakbak sa pagdiin sa sahig, ngunit walang pakialam si Chairman Han. Yumuko siya ng malalim, at isang nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw sa punerarya. Ginoong Jigo, o mas tama pong sabihin, ang aming tagapagligtas. Nanigas ang punerarya. Nagsimulang huminga ng malalim ang mga nakikiramay sa iba't ibang sulok, at bumuka ang bibig ng biyenan at hindi na sumara. Ang mga mata ni Hyuno ay lumaki, hindi siya makagalaw ng isang hakbang. Kahit na nakakagulat ang katotohanan na lumuhod ang pinakamayaman sa South Korea, ang katotohanan na ang taong nasa harap niya ay ang babaeng kakabuhusan lang nila ng alak at inuutos na makipaghiwalay ay nagpahirap sa kanila na tanggapin ang eksenang ito bilang totoo.
Nakaluhod si Chairman Han, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at tumingala sa mukha ni Jigo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang payat na cheekbones. At nagsalita siya. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit bawat salita ay nagdadala ng bigat ng nakaraang 5 taon. Ang matandang ito ay nakahiga sa kama ng ospital ng 5 taon. Maraming beses akong nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Alam niyo ba kung ano ang una kong ginawa nang magising ako? Hinanap ko ang doktor na nagligtas sa aking anak. Kumalat ang boses ni Chairman Han sa bawat sulok ng punerarya. Walang imik na nakikinig ang mga nakikiramay. Nagpatuloy si Chairman Han. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ng Sungjin Group upang hanapin siya. Ngunit binago ng doktor na iyon ang kanyang pangalan, binura ang kanyang bakas, at ganap na nawala sa mundo. Ilang buwan ko siyang hinanap. At sa wakas, ang taong iyon ay nakatayo sa lugar na ito. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Chairman Han sa damit panluksa ni Jigo. Ang bakas pa rin ng alak na hindi pa natutuyo, ang amoy ng alkohol, ang mga patak ng alak na dumikit sa kanyang buhok. Walang pinalampas si Chairman Han sa lahat ng iyon. Nanginginig ang dalawang kamao ni Chairman Han sa kanyang tuhod. Sapat na ang panginginig na iyon upang maramdaman na pinipigilan niya ang galit. Pinigilan ni Chairman Han ang kanyang nanginginig na hininga at nagsalita sa isang mahina ngunit malinaw na boses. 5 taon na ang nakakaraan, ang taong ito ay nasa Department of Cardiac Surgery ng Sungshin Hospital. Siya ang taong mahigpit na humahawak sa mga pasyente na isinuko na ng ibang doktor. Siya rin ang taong nagpabalik ng tibok ng puso ng aking anak. Umalingaw-ngaw ang punerarya. Agad na napatingin ang lahat ng nakikiramay kay Jigo. Ang babaeng ito na nakayuko at nabasa ng alak, ang taong sinabi ni Chairman Han. Hindi anak ng tindera sa palengke kundi. Kumalat ang pagkalito at gulat sa buong punerarya. Ikinubli ni Chairman Han ang kanyang mga mata saglit, pagkatapos ay nagsalita muli. 5 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng malaking karambola ng sasakyan. Isang kakilakilabot na aksidente na kinasasangkutan ng 9 na sasakyan. Isang binata ang dinala doon, at ang kanyang puso ay malapit ng tumigil. Lahat ng doktor sa ospital ay sumuko. Walang pag-asa. Ngunit si Ginoong Jigo lang ang tumakbo sa operating room. Isinugal niya ang kanyang lisensya, ang kanyang buong buhay, at ipinilit ang operasyon. Bahagyang nanginginig ang boses ni Chairman Han. Sino ang binatang iyon? Ang aking anak. Ang nag-iisang tagapagmana ng Sungjin Group. Ang aking nag-iisang anak. Umalingaw-ngaw ang impit na sigaw sa punerarya. Nagkatinginan ang mga nakikiramay at nagtakip ng kanilang mga bibig, at pumutla ang mga kamag-anak ng biyenan. Nakita ang mga tuhod ng biyenan na nanginginig, at si Hyuno ay nakasandal sa dingding, tulala na nakatingin sa kawalan. Mahigpit na kinuyom ng chairman ang kanyang kamao at nagpatuloy. Kung nabigo ang operasyon na iyon, patay na ang aking anak, mapuputol ang aming angkan, at guguho ang pagpapalit ng pamumuno ng Sungjin Group. Kung hindi pumasok si Ginoong Jigo sa operating room noong araw na iyon, walang Sungjin Group ngayon. Ngunit ang damdamin sa mukha ni Chairman Han ay hindi lang pasasalamat. May halo itong malalim na pakiramdam ng pagkakasala at galit. Nagtikom ng bibig si Chairman Han at sinabi ang susunod. Nagtagumpay ang operasyon. Buhay ang aking anak. Ngunit ang direktor ng ospital noong panahong iyon ay gumawa ng isyu sa operasyon na isinagawa ng walang internal approval. Takot siya na malantad ang kanyang pananagutan sa pamamahala ng kanyang ospital. Bukod pa rito, ginamit niya ang katotohanan na ang aking anak ay tagapagmana ng Sungjin Group bilang dahilan na kung malalaman ang kalagayan ng kalusugan ng aking anak at ang nilalaman ng operasyon, magkakaroon ito ng malalang epekto sa presyo ng stock ng grupo at sa pagpapalit ng pamumuno. Bumaba ang boses ni Chairman Han at naramdaman ang galit. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ng direktor ng ospital na iyon kay Ginoong Jigo? Kung magsasalita ka, maguguho ang kinabukasan ng pasyente. Sa sandaling magsasalita ka, mawawala ang karapatan sa pagpapalit ng pamumuno ng binatang iyon. Ganyan niya binantaan. Natahimik ang punerarya. Bawat salita ni Chairman Han ay nagpapalit sa ekspresyon ng mga nakikiramay mula pagkagulat patungo sa galit at mula sa galit patungo sa kalungkutan. Hindi matiis ni Ginoong Jigo na masisira ang buhay ng taong iniligtas niya dahil sa kanyang pagtatanggol, kaya tinanggap niya ang lahat. Isinagawa niya ang pekeng paratang ng independent operation, ang hindi makatarungang suspensyon ng lisensya, lahat ay mag-isa, at voluntaryong nawala sa industriya ng medikal. Nang walang kahit isang salita ng pagtatanggol sa sinuman, umiyak ang chairman. Ang tanawin ng makapal na luha na dumadaloy sa pisngi ng isang bigating personalidad na nagpapatakbo sa ekonomiya ng South Korea ay nasaksihan ng lahat sa punerarya. Habang guguho ang iyong magandang buhay, ang matandang ito ay nakahiga sa kama ng ospital at hindi ka naprotektahan. Ito ay hindi lamang pasasalamat. Ito ay pagsisisi na inaalay ko sa iyo na nagpanatili sa aming angkan. Muling yumuko ng malalim ang chairman.
halos dumampi sa sahig ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ng biyenan at ni Hyuno. Ang mukha ni Hyuno ay hindi lang maputla kundi abona. Hindi matanggap ng utak ni Hyuno na ang kanyang asawa, na inapi at tinapaktapakan niya ng 5 taon bilang isang babae na nagtitinda sa palengke, at pinilit pa niyang makipaghiwalay, ay ganitong tao. Ang katotohanan na ang kanyang asawa ay isang tao na naabot na ang isang antas na hindi niya kailanman maaabot kahit na isugal niya ang kanyang buong buhay bilang doktor 5 taon na ang nakakaraan ay ganap na nagpalambot sa mga tuhod ni Hyuno. Mas malala ang biyenan. Ang katotohanan na ang taong binuhusan niya ng alak at tinawag na anak ng tindera sa palengke kanina lang ay ang taong nagdesisyon sa pagpapatuloy ng angkan ng isang chibol at sa pagpapalit ng pamumuno ng grupo ay ganap na yumanig sa tore ng kanyang pagmamataas na itinayo niya sa buong buhay. Unya. Nanginginig ang mga labi ng biyenan, ngunit walang lumabas na salita. Maingat na hinawakan ni Chairman Han ang kamay ni Jigo habang nakaluhod pa rin. Isang malamig at magaspang na kamay na nabasa ng alak. Kinumutan ni Chairman Han ang kamay na iyon ng dalawa niyang kamay at nagsalita sa nanginginig na boses. Ginoo, huwag na po kayong magtago pa. Ang isang salitang iyon ay ang unang sandali na lumiwanag sa 5 taon ng kadiliman ni Jigo. May umagos mula sa mga mata ni Jigo. Ang mga damdamin na mahigpit niyang pinigilan at hindi niya kailanman nailabas ng 5 taon ay sabay-sabay na lumabas. Nanginginig ng husto ang kanyang mga labi, at isang tahimik na pag-iyak ang yumanig sa buong katawan ni Jigo. Ang mainit na luha ay dumaloy sa kanyang damit panluksa na nabasa ng alak. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga nakikiramay. Ang mga taong nagbubulungan kanina na kawawa naman. Baka tama ang biyenan niya. Ay ngayon ay nagpapadala ng matalim na tingin ng paghamak sa biyenan at kay Hyuno. May nadulas mula sa kamay ni Hyuno. Ang divorce papers na kanina pa niya gustong itago ngunit hindi niya magawa ay nahulog sa sahig. Sa puting papel, ang mga patak ng alak na tumutulo pa rin mula sa damit panluksa ni Jigo ay bumagsak. Tahimik na tiningnan ni Jigo ang kanyang kamay na hawak ng 2 kamay ng chairman. Ang kahihiyan at sakit na pumipigil sa kanya ng 5 taon ay sa wakas ay nagsimulang mawala sa harap ng pampublikong paghingi ng tawad ng taong ito. Ang patay na tingin ni Jigo ay dahan-dahan, ngunit malinaw, na bumalik sa buhay. Sa sandaling iyon, ang hangin sa punerarya ay napuno ng pagsisisi ni Chairman Han, at kahit ang paghinga ng mga nakikiramay ay tumigil. Ang mahigpit na nakasarang salamin na pinto ng punerarya ay dahan-dahan at mabigat na nagsimulang bumukas muli. Ang lahat ng tingin ay agad na napako doon. Sa likod ng pinto, lumitaw ang isang binata na nakasuot ng maayos na itim na suit. Bawat hakbang ay may bigat, hindi pangkaraniwan para sa kanyang kabataan. Habang lumalakad siya, tumpak na tinatapakan ang sahig, si Doyun ito. Ang anak ni Chairman Han at ang nag-iisang tagapagmana ng Songjin Group, at ang taong iniligtas ni Jigo sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng kanyang makakaya 5 taon na ang nakakaraan. Walang anumang pagbabago sa mukha ni Doyun, ngunit nang dumampi ang kanyang tingin na nag-iikot sa punerarya kay Jigo, ang matigas na gilid ng kanyang mata ay bahagyang nagsimulang manginig. Ang itim na damit panluksa na nabasa ng alak at lumubog. Ang buhok na may amoy ng alkohol, ang pulang bakas sa ilalim ng kanyang mga mata na maga sa pag-iyak. Lahat ng iyon ay nakita ni Doyun. Ang katotohanan na ang taong nagligtas sa kanyang buhay ay nasa ganoong kalagayan ay nagpalabas ng isang mainit na damdamin mula sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Doyun. Huminto si Doyun sa harap ni Jigo. Nakaluhod pa rin si Chairman Han, at kahit na naramdaman niyang lumalapit ang kanyang anak, hindi niya itinaas ang kanyang ulo. Tumayo si Doyun sa tabi ng kanyang ama, tumingala kay Jigo, at pagkatapos ay yumuko ng malalim na tila ginagalang ang pinakamahalagang tao sa mundo. Isang malalim na pagyuko na may pasasalamat at paggalang sa kanyang buong katawan. Itinaas ni Doyun ang kanyang ulo habang nakayuko pa rin at tumingala kay Jigo. Namula ang kanyang mga mata, at pinilit niyang pigilan ang panginginig, ngunit lumabas ang damdamin mula sa kanyang unang salita. Ginoo, buhay ako. Dahil sa inyo, nakatayo ako rito sa 2 kong paa. Ang isang salitang iyon ay nagbasag sa katahimikan ng punerarya. Isang maliit na impit na sigaw ang lumabas sa mga nakikiramay. Ang sandali kung saan ang kwento ni Chairman Han tungkol sa tagapagmana ng Songjin Group na iniligtas mula sa 1% na posibilidad 5 taon na ang nakakaraan ay nabuo sa isang larawan sa isip ng lahat. Tumitig si Jigo sa mukha ni Doyun. 5 taon ang lumipas, ang mga bagyo ng mga araw na sumunod kaagad pagkatapos ng operasyon, nang hindi niya binibitawan ang kutsilyo ng mahigit 6 na oras sa operating table, ay sabay-sabay na lumabas. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. At sa halip, isang mainit na luha ang dumaloy. Dahan-dahang inilibot ni Doyun ang kanyang tingin sa punerarya. Nang dumampi ang kanyang tingin kay Ginang Bang, ang biyanan, naging yelo ang buong katawan ni Ginang Bang na tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang tingin ni Doyun ay mayroong malamig at matalim na bagay na higit pa sa salitang galit.
Muling tiningnan ni Doyun ang basang damit panluksa ni Jigo, sumisingaw pa rin ang amoy ng alak. Nang dumampi ang amoy na iyon sa kanyang ilong, nanigas ang panga ni Doyun. Ang katotohanan na ang taong naglaho sa mundo upang protektahan ang kanyang kinabukasan ay nabasa ng alak at tinatrato na basura. Ang katotohanang iyon, nang kumpirmahin ni Doyun sa kanyang sariling mga mata, ay nagpalabas ng malamig na galit mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Tahimik na kinakalag ni Doyun ang mga butones ng kanyang suot na itim na coat, at dahan-dahan niyang inilagay sa balikat ni Jigo na nakayuko. Ang init ng coat ay bumalot sa malamig na balikat ni Jigo na nabasa ng alak. Ginoo, kung wala po kayo, wala po ako sa mundong ito. Ngayon, kayo na po mismo ang magsabi. Ipahayag niyo po ang katotohanan sa mundo sa inyong sariling boses. Tiwala po ako na gagawin ko po ang lugar na iyon. Ipinahayag ni Doyun sa isang malinaw na boses na maririnig ng buong punerarya. Ngayon, walang pangininig. Malinaw at matigas ang tono. Sa sandaling iyon, pumutla ang mukha ni Hyuno. Si Hyuno, na nakatayo sa isang gilid ng punerarya na hinarangan ng mga bodyguard, ay nagkaroon ng malaking panginginig sa kanyang mga mata nang makilala niya ang mukha ni Doyun. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa utak ni Hyuno nang napakabilis. Ang tagapagmana ng Sangjin Group na iniulat na halos mamatay sa malaking karambola ng sasakyan 5 taon na ang nakakaraan ay ang taong iyon. Ang pasyente na iniligtas ng kanyang asawa ay ang taong iyon. At dahil doon, nawala ang kanyang lisensya. Kaya hindi siya makapagpaliwanag ng isang salita. Lahat ng piraso ay nagsama-sama sa harap niya. Nawala ang lakas sa mga tuhod ni Hyuno. Mahigpit na humawak si Ginang Bang, ang biyanan, sa dingding, at pinilit na suportahan ang kanyang sarili. Sa kanyang mukha, na nawalan ng huling bakas ng pagmamataas, nanginginig ang mga labi ni Ginang Bang. Ano? Ano ito? Hindi iyon tanong. Ito ay isang bulong na lumabas mula sa likas na takot ng isang taong nakakaalam sa tunay na pagkatao ng taong binuhusan niya ng alak at tinawag na anak ng tindera sa palengke. Narinig ni Doyun ang isang salitang iyon, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nagbigay siya ng maikling tingin sa bodyguard, at sa isang hudyat na iyon, mabilis na kumilos ang mga bodyguard. Ang harap na pinto, likod na pinto, at emergency exit ng punerarya ay agad na hinarangan. Huli na nang lumingon si Ginang Bang sa likod na pinto, ngunit 2 bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang humarang na sa harap niya. Saan po kayo pupunta? Sa mahina at matigas na boses ng bodyguard, nanigas ang paglalakad ni Ginang Bang. Kalahating oras na ang nakakaraan, ang babaeng nagbuhos ng alak sa kanyang manugang ay ngayon ay nakakulong. Mabilis na iniabot ni Hyuno ang kanyang kamay upang kunin ang divorce papers sa sahig, ngunit naunahan siya ng bodyguard. Nanigas ang kamay ni Hyuno sa ere, at ang divorce papers ay nanatiling basa ng alak sa sahig. Muling bumalik si Doyun kay Jigo. Ang lamig na itinuro niya sa pamilya ng biyenan ay nawala, at isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at matibay na desisyon ang sabay-sabay na lumitaw. Tinitigan ni Doyun ang mga mata ni Jigo at nagsalita. Ginoo, sa lugar na ito ngayon, tiwala akong magbabayad ang mga gumawa sa inyo ng ganito. Tahimik, ngunit ang boses ay tumagos sa pandinig ng lahat sa punerarya. Walang pagkasabik, walang pagmamalabis, puno lang ito ng tiwala na walang anumang pag-aalinlangan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, na naghuhudyat ng simula ng isang paghihiganti na higit pa sa pasasalamat. Kumalat ang bulong-bulungan sa mga nakikiramay. Isang matandang babae mula sa palengke ang humila sa manggas ng katabi at bumulong. Ang binata na iyan ay ang sangjingroup.com na halos mamatay 5 taon na ang nakaraan. Ang Jigo natin ang nagligtas sa kanya. Kumalat ang bulong-bulungan na iyon, at muling napako ang tingin ng mga tao kay Jigo. Ang mga tingin ng awa o paghuhusga ay nagbago sa isang ganap na kakaibang kulay na may halo ng paggalang at pagsisisi. Bahagyang nanginginig si Jigo sa loob ng coat na isinuot ni Doyun, dahil nararamdaman niya sa buong katawan niya na ang bigat na mag-isa niyang dinala ng 5 taon ay sa wakas ay nagsisimulang maibahagi sa iba. Isang napakaliit na liwanag ang nagsimulang bumalik sa kanyang patay na tingin. Ang balanse ng kapangyarihan sa punerarya ay ganap na nabaliktad. Ang biyenan at si Hyuno, na nagtatapak-tapakan kay Jigo, ay napalibutan ng mga bodyguard at hindi makapunta kahit saan, at sa tabi ni Jigo, na nabasa ng alak at nasa pinakamalungkot na kalagayan, ay lumuhod ang pinuno ng isang chaebol at nakatayo ang tagapagmana na nakasuot ng coat. Tumayo si Doyun sa tabi ni Jigo, tahimik na tiningnan ang punerarya. May tiwala sa kanyang mga mata na hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang. Ang unang hakbang sa isang ganap na paghihiganti laban sa lahat ng naglibing sa kanyang tagapagligtas. Ang talim na iyon ay nahasa na sa kamay ni Doyun sa mahabang panahon na nakahiga ang kanyang ama sa kama ng ospital. Sa sandaling sabay-sabay na nagliyab ang daan-daang kamera, ang malaking bulwagan ng Sangjin Group Headquarters ay napuno ng matinding tensyon na tila isang operation room bago ang digmaan.
Ilang araw na ang nakalipas pagkatapos ng libing, ngunit sa loob ng ilang araw na iyon, nagsimula nang bumaligtad ang mundo. Sa entablado ay magkatabi na nakaupo si Chairman Han, Do-yoon, at si Jigo na nakasuot ng puting blusa. Napakalaki ng pagbabago sa hitsura ni Jigo na magdududa ka kung siya pa ba ang taong nakayuko at nabasa ng alak sa punerarya ilang araw na ang nakalipas. Maayos na buhok, tuwid na balikat, at mga mata na direktang nakatingin sa harap. Wala nang amoy ng alak, wala nang bakas ng luha. Sa halip, ang talim ng isang matalas na doktor na nakatago sa katahimikan ng 5 taon ay tahimik na bumalik sa buhay. Daan-daang mamamahayag ang nagpapalit-palit ng tingin sa mukha ng 3 tao sa entablado, hindi pa rin alam ang dahilan ng emergency press conference, at ang 2 malalaking screen sa likod ng entablado ay nakahanda pa rin na may itim na background. Unang inabot ni Do-yoon ang mikropono. Ang malamig na galit na ipinakita niya sa punerarya ay nananatili pa rin, ngunit ngayon, ang galit na iyon ay naging isang pinong talim, hindi isang damdamin. Dahan-dahang tiningnan ni Do-yoon ang mga upuan ng mamamahayag, pagkatapos ay nagsalita sa isang mahina at malinaw na boses. Ang impormasyong ilalabas sa lugar na ito ngayon ay ang buong detalye ng krimen na sistematikong sumira sa buhay ng isang tao 5 taon na ang nakakaraan. Ipapahayag ko ang mga pangalan ng lahat ng sangkot. Agad na natahimik ang mga upuan ng mamamahayag. Ang tunog lang ng camera shutter ang mabilis na nagkakasunod-sunod. Hindi tumigil si Do-yoon at nagpatuloy sa pagkwento. Nang lumabas ang pangalan ng Sungshin Hospital, sabay-sabay na gumalaw ang mga bolpen ng mga mamamahayag. Isa-isang binanggit ni Do-yoon ang mga pangalan ng mga taong sistematikong sumira kay Jigo sa pamamagitan ng paggawa ng conspiracy sa Sungshin Hospital at sa mga politikal na koneksyon. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga internal na dokumento ng ospital, mga recording, at mga kopya ng mga email. Inilabas ni Do-yoon ang buong detalye ng nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Ang direktor ng ospital noong panahong iyon ay natakot na kung malalaman sa labas ang operasyon na isinagawa ng walang internal approval, magiging problema ang responsibilidad ng pamamahala ng ospital. Kasabay nito, ginamit niya ang pagiging lihim ng kalagayan ng kalusugan ng tagapagmana ng Sungjin Group at ang nilalaman ng operasyon bilang dahilan upang pilitin ang doktor na nagtagumpay sa operasyon na manahimik. Ito ay isang banta na kung magsasalita siya, guguho ang karapatan sa pagpapalit ng pamumuno at ang kinabukasan ng pasyente. Sa huli, tinanggap ng doktor na iyon ang peking paratang ng independent operation at ang suspensyon ng lisensya at nawala sa industriya ng medikal. Ibinunyag ni Do-yoon ang buong detalye ng kasuklam-suklam na plano na ito, kasama ang mga ebidensya. Hindi tumigil si Do-yoon doon, inilabas niya ang mga pahiwatig na ang pamilya ng biyenan ay hindi direktang nakikipagsabuatan sa korupsyon na ito. Malinaw na lumabas sa screen ang mga tawag sa telepono ni Ginang Bang, ang biyenan, na nakikipag-ugnayan sa direktor ng Sungshin Hospital ng ilang beses, at ang mga detalye ng transaksyon sa pananalapi na nagpapakita ng kanyang paglahok sa proseso ng suspensyon ng lisensya. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng hall at ilang mamamahayag ang bahagyang tumayo upang kumpirmahin ang screen. Tuwid na tumayo si Do-yoon at direktang tiningnan ang mga upuan ng mamamahayag. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lahat ng naglibing sa Ginoo, ihaharap ko sa korte. Ang mga reklamo sa krimen para sa lahat ng sangkot ay naihain na. Natahimik ang hall. Agad na naramdaman ng mga mamamahayag na ang deklarasyon ni Do-yoon ay hindi lamang pagpapahayag ng galit kundi isang huling paalala ng isang legal na proseso na pinaghandaan ng maraming taon. Sinusubaybayan ni Do-yoon ang mga ebidensya ng mag-isa sa mahabang panahon na nakahiga ang kanyang ama sa sakit, at nang makumpirma ang kinaroroonan ni Jigo, ang legal na proseso ay malaki na ang nagawa. Inilabas ni Do-yoon ang kanyang kamay mula sa mikropono at umupo. Ang tingin ng hall ay likas na lumipat sa tabi niya. Dahan-dahang tumayo si Jigo sa kanyang upuan. Sa halip na damit panluksa na nabasa ng alak, nakasuot siya ng puting blusa, at sa halip na nakayuko at nakatingin lang sa larawan ng yumao, nakatayo si Jigo sa harap ng mikropono, direktang nakaharap sa daan-daang mamamahayag. Sa kanyang mga mata, malinaw na bumalik sa buhay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang matalas na doktor na nakatago ng 5 taon. Hindi ang babaeng tahimik na nabasa ng alak sa punerarya, kundi isang matalas at matibay na doktor ang nakatayo sa lugar na iyon. Nang tumayo si Jigo sa harap ng mikropono, nagbago ang screen. Lumabas ang isang chart na naglalaman ng mga record ng paggamot at data ng video ng operasyon. Ito ay mga materyales na personal na inihanda ni Jigo. Sinimulan ni Jigo na isa-isang tukuyin ang 3 kaso ng malaking maling diagnosis sa mga operasyon na isinagawa ng kanyang asawa, si Hyuno, sa nakaraan, na may medikal na ebidensya. Sa unang kaso, pinatunayan niya, gamit ang medical chart ang proseso, kung paano maling na-diagnose ang abnormalidad ng puso ng pasyente bilang simpleng arrhythmia na nagdulot ng hindi kinakailangang re-operation. Sa pangalawang kaso,
Tumpak niyang ibinunyag gamit ang video data at time-lapse na video ang proseso kung paano nawalan ng golden time ang isang emergency patient na nagdulot ng panghabambuhay na komplikasyon sa pasyente. Habang nagpapatuloy ang paliwanag hanggang sa pangatlong kaso, hindi man lang nanginginig ang boses ni Jigo, hindi siya emosyonal. Sa halip, ang kanyang kalmadong pag-uugali ay lalong nagpapabigat sa nilalaman. Ang katumpakan at tiwala na tanging isang tao na gumawa ng libu-libong operasyon sa operating room ang mayroon ay nakapaloob sa bawat pangungusap niya. Pagkatapos ng paliwanag, saglit na tumigil si Jigo. Walang imik ang buong hall. Bahagyang hinila ni Jigo ang mikropono, pagkatapos ay nagsalita sa isang kalmadong boses pa rin, ngunit may halo ng 5 taon nang hindi sinasabi. Tinawag ako ng taong ito na isang babae na nagtitinda lang sa palengke. Ganap na natahimik ang hall. Tila tumigil din ang tunog ng camera shutter. Ngunit sinasabi ng mga record kung sino talaga ang walang kakayahan. Ang isang salitang iyon ay ganap na nagbago sa hangin ng hall. Hindi ito galit o puot, kundi isang talim ng katotohanan na hindi matutulan, na binubuo lang ng mga katotohanan. Ang pahayag ni Jigo ay hindi lang isang pagbubunyag. Ito ay ang sandali kung saan ang isang doktor na pinilit na manahimik ng 5 taon ay tahasan na sinira ang pekeng autoridad na itinayo ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang profesionalismo. Sa sandaling ito, si Jigo ay hindi na isang tao na iniligtas ng iba. Siya ay sa wakas ay tumayo bilang isang aktibong individual na nagsusulat ng kanyang sariling kwento sa pamamagitan ng kanyang sariling bibig at kanyang sariling profesionalismo. Mababang impit na sigaw ang lumabas sa mga mamamahayag. Mayroong umiling at muling kinumpirma ang mga record ng maling diagnosis ni Hyuno, at mayroong kinukunan ang mukha ni Jigo gamit ang kamera, patuloy na nagpipicture. Nang umupo si Jigo, dahan-dahang tumayo si Chairman Han. May malalim na desisyon sa kanyang mukha na may bakas pa rin ng sakit. Hawak ni Chairman Han ang mikropono at malinaw na idineklara sa mga upuan ng mamamahayag. Gagamitin ng Sungjin Group ang lahat ng legal na team at media network upang ibalik ang dangal ni Ginoong Jigo, kasama ang aming grupo hanggang sa magkaroon ng pambansang imbestigasyon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, umulan ng flash ng kamera sa buong hall. Daang-daang flash ang sabay-sabay na sumabog, nagpapakita ng puti sa mukha ng 3 tao sa entablado. Ang lahat ng pekeng paratang ng independent operation at violation of regulations na nakakabit sa pangalan ni Jigo ng 5 taon ay malinaw na nagsimulang lumabas sa harap ng buong bansa. Nagsampa na si Doyo ng administrative lawsuit para sa suspensyon ng lisensya ni Jigo at ang pangunahing ebidensya na nagpapatunay na ang dahilan ng suspensyon ay peke ay naihain na sa korte. Ang press conference ay hindi lamang isang simpleng anunsyo kundi simula ng isang tumpak na paghihiganti na dinisenyo upang sabay-sabay na gumalaw ang legal na proseso at ang opinyon ng publiko. Sa parehong oras, sa isang maliit na selda sa detention center, nanonood si Hyuno sa live broadcast ng press conference sa isang maliit na screen sa dingding. Ang screen na nagpapakita ng kanyang mga record ng maling diagnosis na inilalabas sa harap ng buong bansa. Ang screen na nagpapakita ng kanyang asawa, na tinawag niyang isang babae na nagtitinda lang sa palengke, na isa-isang nagpapatunay sa kanyang kawalang kakayahan na may mukha ng isang matalas na doktor. Nanginginig ang kamay ni Hyuno sa kanyang tuhod, ngunit wala siyang magawa sa lugar na iyon. Hindi niya magawa kundi panuorin ng walang magawa ang tanawin kung saan ang pekeng autoridad ng isang may kakayahang doktor na tinatamasa niya ng 5 taon ay direktang sinira ng kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos ng press conference, tumayo si Jigo at bumaba sa entablado, tahimik na sumunod si Doyon sa likod niya, at ang mga bodyguard ni Chairman Han ay nagbabantay sa magkabilang panig. Ang paglalakad ni Jigo habang papalabas ng hall ay ganap na iba sa noon na nakayuko at nabasa ng alak sa punerarya ilang araw na ang nakalipas. Ito ay isang maayos, matigas, at matatag na paglalakad. Nang bumaba ang sikat ng araw sa hapon sa puting blusa ni Jigo, na sumasalamin sa salamin ng koridor, biglang huminto si Jigo at tiningnan ang labas ng bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya na hindi siya nahihiya sa kanyang sariling pangalan. Eksaktong 1 linggo pagkatapos ng press conference na yumanig sa buong bansa, ang harap ng Seoul Central District Court ay puno ng mga tao mula umaga hanggang gabi. Daan-daang mamamahayag na may kamera at mikropono ang bumalot sa hagdanan ng korte, at dumagsa rin ang mga mamamayan na nagpuno sa buong plaza sa harap ng korte. Dahil ngayon ang araw ng pagdinig sa kaso na pinakamainit na tinatalakay sa bansa. Ang loob ng korte ay punong-puno, walang kahit isang bakanting upuan sa gallery. Ang mga taong hindi nakakuha ng tickets ay nagtitipon sa